Malapit nang magsimula ang challenge event ng Glory. Kaya ang mga players na nangangarap makapasok sa professional scene ay sobrang excited na. Nagkaroon na rin ng pagbabago sa Happy Internet Shop. Tinanong ng isang player kung totoo bang sasali sila manager sa challenge. Kinumpirma naman ito ni manager at pumasok na sa training room. Isang buwan na rin ang nakalipas, at ngayon ay may pa-presscon na naman ang Excellent Era. Sinabi ni Boss Tao na hindi naging maganda ang performance ng kanilang grupo nang magretiro ang dati nilang kapitan na si EQ. Kaya kinausap niya ito upang tulungan ang Excellent Era at bumalik sa grupo bilang kanilang coach, ngunit hindi ito tinanggap ni Yeshu. Nagagalit naman si manager dahil pinapalabas nila na si Yeshu ang nang iwan sa kanila. Sinabi ni San Xiang na umasa kayo na gagawin niya ang lahat sa darating na challenge upang makabalik ang kanilang grupo sa professional scene. Lumapit si Wei at sinabing delikado sila ngayon dahil siguradong makakarap nila ang Excellent Era. Tinanong ni Yeshu kung bakit siya natatakot, gayong sinabi naman ni Boss Tao na hindi maganda ang kanilang performance. Sinabi ni Wei na kahit pa ganun ang kanilang sinabi, ay mas malakas pa rin ang kanilang mga karakter, dahil pinondohan ito ng kanilang grupo, kaya naman fully upgraded ang kanilang mga gamit. Samantalang ang ating grupo ay may 2 silver weapon lang. Sinabi ni manager na huwag siyang mag-alala dahil kagrupo naman nila si Yeshu at Sumo Cheng. Nabuhayan ng loob si Wei, ngunit sinabi ni Yeshu na hindi pa tapos ang kontrata ni Sumo Cheng at pagkatapos pa ng challenge nila ito makakasama. Kaya nalungkot na naman si Wei dahil humirap na naman ang pag-asa nilang manalo. Sinabi ni Yeshu na kahit wala pa sa kanila si Sumo Cheng, ay nandito naman ang dating kapitan ng Blue Rain na isang veteranong player. At kung ikukumpara sa rookie ng Excellent Era, ay mas may tiwala siya sa kakayahan ng veteranong player. Tuwang-tuwa naman si Wei dahil pinupuri siya ni Yeshu at ng buong grupo. Tinanong ni Yeshu kung nasa kanya pa ang guide sa pagkuha ng mga skill points. Tinanong ni Wei kung ano ang pinaplano ni Yeshu. Tinanong ni Tang kung bakit mahalaga ang skill points. Sinabi ni Yeshu na ang skill points ay nakukuha lang sa paggawa ng mga task at activities. At dahil random lang ang mga task na ito, ay kadalasang nasa 4,000 lang ang skill points ng mga professional players. Kaya kung mapapataas natin ang ating mga skill points ay siguradong madaragdagan rin ang lakas ng ating mga karakter. Sinabi ni Tang na nasa 4,000 na ang kanyang skill points. Sinabi ni Wei na ang player na si Guyan ay may 4,880 skill points, at siya ang may pinakamataas na skill points sa pagkakaalam ng lahat. Tinanong ni manager kung ilan na ang skill points ni Wei. Sinabi ni Wei na konti pa lang at nasa 4,920 pa lang. Nagulat si manager dahil si Wei pala ang tunay na may pinakamataas na skill points sa buong laro. Sinabi ni Wei na tinatago pa niya ito dahil hindi pa niya alam ang epekto ng mataas na skill points. Sinabi ni Yeshu na may kilala siyang tao na makakatulong na pag-aralan ito. Lumipat ang eksena sa isang unibersidad, kung saan makikita ang isang estudyante na nasa harapan ng klase. Sinabi ng kanyang mga kaklase na napakahusay niya sa math. Biglang may nag-message sa kanyang cellphone. Si Yeshu pala ito, at tinatanong niya kung natapos na ba ang kanyang pinapa-research. Sinabi ni Yeshu na sumagot na si Wei Guang. Sinabi ni manager na i-video call na niya ito. Sinabi ni Wei Guang na base sa impormasyong ibinigay ni Yeshu, ay marami ang lumabas na posibilidad. At sa ginawa niyang kalkulasyon ay natanggal pa niya ang mga mali sa datos. Ipinaliwanag ni Wei Guang ang kanyang teorya, ngunit hindi nila ito maintindihan. Sinabi ni Yeshu na maaari ba niya itong pasimplehin upang maunawaan nila ng maayos. Sinabi ni Wei Guang na gagawa na lang siya ng mas madaling guide. Nagpasalamat si Yeshu at natapos na ang kanilang pag-uusap. Nakuha na nila ang guide ni Guang at natuwa sila dahil mas madali na itong maunawaan. Nakita nila ang mga task na hindi pa nila nagagawa sa bawat area. Sinabi ng isang player sa world chat na mag-ingat dahil pumasok na sa laro si Yeshu. Sila Yeshu naman at ang kanyang mga kagrupo ay patuloy lang sa pagkuha ng mga task at achievements. Random lang ang tsansang makakuha ng skill book sa mga task, ngunit dahil sa research at guide ni Wei Guang, ay mas tumaas ang probabilidad nito. Kalaunan ay natapos na nila ang mga task. Napansin ni Yeshu na nag-aalala pa rin si Wei. Sinabi ni Wei na sino ba namang hindi mag-aalala kung ang makakaharap nila ay ang Excellent Era. Sinabi ni Wei na humina man ngayon ang Excellent Era, ay malaki pa rin ang agwat ng mga ito kumpara sa kanya na matagal nang nawala sa eksena.
Tinanong ni Yeshu kung ano ba ang kanyang kinatatakutan, dahil ang pinuno ng Excellent Era, na tumapos sa pangarap nila noon, ay kakampinan niya ngayon. Natawa naman si Wei at nabuhayan ng dugo. Sinabi niyang anuman ang gawin ng Excellent Era, ay kailangan lang nila itong talunin. Ipinakita naman kung ilan na ang naipong skill points ng grupo nila Yeshu. Naiinis naman si Wei, dahil mas mataas pa ngayon ang skill points ni Steam Bun at Tang sa kanya. Nagpasalamat si Yeshu kay Wei Guang. Sinabi niya na sa 10 taon niyang paglalaro ng Glory, ay wala pang karakter na lumampas sa 5,000 ang skill points. At dahil sa kanyang tulong ay siya na ang kauna-unahang player na umabot sa 5,000. Lumipat ang eksena sa labas ng isang flower shop. Bibisitahin ni manager ang kanyang mga magulang sa sementeryo, at sila Yeshu naman ay bibisita rin kay Sumukyu. Bumalik sa alaala ni Yeshu ang mga nangyari noong una silang magkakilala. Ito ay ang panahon na lumayas siya sa kanila at hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Nang malaman ni Sumukyu ang kanyang sitwasyon, ay kinupkop niya si Yeshu at itinuring na parang kapatid. Sabay silang nangarap na maging professional player. Ngunit sa kasamaang palad ay maagang namatay si Sumukyu. Bagamat maagang nawala si Sumukyu, ay nag-iwan naman ito ng maraming bagay sa kanila. Bukod sa mga masayang alaala, ang account ni Sumocheng at ang sandata ngayon ni Yeshu ay galing sa kanya. Tinanong ni manager kung ang kuya ba ni Sumocheng ang nagdisenyo sa 1,000 umbrella ni Yeshu. Tumango naman si Sumocheng. Sinabi ni Yeshu na kung nabubuhay pa siya, ay maaaring isa siya sa mga hinahangaang player sa Glory ngayon. Nagulat si manager nang marinig ito. Sinabi ni Sumocheng na ang kanyang account na si Dancing Rain ay regalo sa kanya ng kanyang kuya. Dahil dito na-excite si manager at sinabing kailangan nilang manalo sa challenge. Lumipat ang eksena sa Happy Internet Shop. Sinabi ni Wei na walang bumibili sa mga ginawa nilang account na mataas ang skill points. Sinabi ni Tang na baka maglabas ng update ang developer kapag nalaman nilang nakagawa sila ng guide. Kaya iminungkahi niyang mas mabuti na agad na silang magbenta ng guide, upang pagkakitaan pa ito ng kanilang grupo habang hindi pa ito napapatch. Sumang-ayon naman si manager at sinabing malapit na ang laban ng Samsara, at siguradong walang problema sa kanila ang magbayad ng malaki para sa guide na ito. Sinabi ni Wei na kailangang si Yeshu ang makipag-usap sa kanila dahil nakapagtransaksyon na siya rito. Tinanong ni Wei kung ano ang nangyari sa pakikipag-usap ni Yeshu sa Samsara. Sinabi ni Yeshu na pumayag silang magbigay ng mga materials na nagkakahalaga ng 2 milyon. Nagulat naman si manager dahil 2 milyong materials lang ang halaga ng kanilang trade. Nalungkot din si Wei dahil pinaghirapan rin niya ang guide na ito. Sinabi ni Yeshu na bukod sa mga materials, ay magbibigay pa sila ng 6 na milyon na paunang bayad. Tiningnan ni Wei ang kontrata at tinanong ni Tang kung ano ang sinabi ni Yeshu na paunang bayad. Sinabi ni Yeshu na 6 na milyon ang paunang bayad at 12 milyon na hulugan sa loob ng 1 taon dahil ang kontrata ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Hindi pa kasama rito ang mga materials. Tuwang-tuwa si Wei nang marinig ito. Sinabi ni manager na malaki ang maitutulong nito sa kanilang grupo. Dumating na ang araw ng playoffs. Dito na kukunin ang rankings ng mga grupo para sa regular season. Ipinakita ang laban ng Team Samsara at Team Thunderclap. Pagkatapos ng kanilang laban ay humarap sa press con ang grupo ng Thunderclap. Tinanong ng reporter kung ano ang masasabi ng Thunderclap sa naging laban nila ng Team Samsara. Sinabi ng kanilang leader na natanggal agad sila sa unang round dahil hindi nila inaasahan ang malaking improvement ng grupo ng Samsara. Kaya humihingi siya ng paumanhin sa lahat ng sumusuporta sa kanilang grupo. Malaki ang naging improvement ng kanilang kalaban at hindi nila ito napaghandaan. Sa kanyang tingin ay maaaring nag-improve sila dahil maaaring nadagdagan ang kanilang skill points ngunit hindi pa niya ito kumpirmado. Sinabi ni Yeshu na mahusay mag-analisa si Xiao ng kanyang kalaban, kaya bihira silang matalo ng ganito katindi. Sinabi ni Xiao na siya ang responsable sa kanilang pagkatalo dahil hindi niya inasahan ang malaking pagbabago sa grupo ng Samsara. Sinabi naman ni Dei na hindi sila natalo dahil sa kanilang kapitan. Natalo sila dahil hindi sila makasabay sa kanyang husay. Sinabi niyang mahina at hindi mayaman ang kanilang grupo. Ngunit dahil sa mga taktika ng kanilang kapitan ay nagagawa nilang manalo sa mas malakas na kalaban. Madalas itong nag-iisip ng mga estratehiya upang punuan ang kanilang kakulangan sa grupo, upang ang kanilang mga abilidad ay mas maging kapaki-pakinabang sa laban. Ang kanilang kapitan ay isang mahusay na tactician, at sila ay mga professional players.
Kaya hindi nila papayagan na mag-isang akuin ng kanilang kapitan ang kanilang pagkatalo ngayon. At kung saan man pupunta ang kanilang kapitan, ay siya pa rin ang magiging number 1 itong tagahanga. Tinanong ng mga reporter kung saan pupunta si Xiao. Tinanong rin nila kung magre-retiro na ba ito. Sinabi ni Xiao na ito na ang kanyang huling laro sa Thunderclap. Nagpapasalamat siya sa kanyang mga kagrupo at sa mga tagahangang walang sawang sumusuporta sa kanya. Sinabi ng kanyang mga miyembro na sinusuportahan nila ang kanilang kapitan sa kanyang desisyon. Nasisigurado nilang sa kanyang husay bilang tactician ay makakamit nito ang tagumpay na maging champion. Sinabi ni Xiao na mahirap ang desisyong ito at sana ay ipagpatuloy nila ang pagsuporta sa Team Thunderclap. Sinabi ni Wei na malaki ang posibilidad na lilipat na ng grupo si Xiao, ngunit sino naman ang kukuha sa kanya dahil isa siyang tactician. Ang leader ng Blue Rain ay isa ring tactician, kaya malabo siyang pumunta roon. Ang Tiny Herb naman ay may tactician rin na si Zhang Xinji. Sinabi ni Yeshu na may isa pang grupo na nangangailangan ngayon ng tactician. Tinanong ni Wei kung sino ito. Sinabi ni Yeshu na ito ay ang Excellent Era. Napasapok na lang si Wei sa kanyang ulo. Sinabi ni Yeshu na huwag muna niyang alalahanin ito at tinanong kung kamusta na ang kanyang pagiging espiya sa Samsara. Sinabi ni Wei na isa na siya sa mataas na commander ng Samsara. Sinabi ni Yeshu na habang abala pa ang lahat sa playoffs, ay magandang pagkakataon ito upang kunin ang mga boss monster at umipon ng mga drop materials. At para na rin sa training ng ating grupo, mas mabuti na maging bihasa sila na marami ang kalaban. Sinabi ni Wei na hindi nila makukuha ang agro ng boss monster kung ilan lang sila sa grupo. Sinabi ni Yeshu na isasama nila ang Heavenly Justice at siya na ang bahalang makipag-usap sa mga ito. Lumipat naman ang eksena kung saan ipinakita ang resulta ng laban ng Tiny Herb at Samsara. Kung saan ang grupo ng Samsara ang nanalo at sila ang makakaharap ng Blue Rain sa finals. Sinabi ni Wei na ang Blue Rain ang makakakuha ng kampiyonato ngayon. Tinanong ni Yeshu kung bias ba niya ang mga ito dahil sila ay dati niyang mga kagrupo. Sinabi ni Yeshu na ang guide na ginawa ni Wei ang magiging dahilan sa pagkatalo ng kanyang dating grupo. Nagsimula na ang laban. Ipinakita ang grupo ng Samsara na maingat na sumusugod. Habang si Huang Shoshan naman ay nakatago at nagmamasid. Nang makalampas na sila ay tinira nito ang kanilang backline. Tuwang-tuwa ang mga audience sa maaksyong laban. Sinabi ni Huang Shoshan na pabalik na siya sa kanilang grupo at hinahabol na siya ng mga miyembro ng Samsara. Masama naman ang kutob ni Zhou Zekai, ang leader ng Samsara. Lumabas sa kanilang harapan ang leader ng Blue Rain na si Suoxar, at nagcast ng skill na Gate of Death, upang itrap ang mga humahabol kay Huang Shoshan. Pinagbabaril ni Zhou Zekai ang mga tentacles na lumabas sa gate, at pinaulanan ng bala si Suoxar. Pinrotektahan naman siya ng kanilang cleric. Gumamit na si Zhou Zekai ng piercing bullet, upang basagin ang barrier. Tinamaan ito si Suoxar, at habang ginagamot siya ng kanilang cleric ay sumugod naman si Huang Shoshan. Gusto niyang kunin ang atensyon ni Zhou Zekai, upang makapag-heal ng maayos ang kanilang cleric. Pinag-uusapan naman nila Yeshu ang malaking improvement ng dalawang grupo. Sinabi niyang darating ang pagkakataon na makakaharap nila ang mga ito, kaya kailangan din nilang maghanda. Habang abala si Zhou Zekai sa pakikipaglaban kay Huang Shoshan, ay nagcast ng malakas na skill si Suoxar at pinatay ang dalawang miyembro ng Samsara. Nang makita ito ni Zhou Zekai ay agad siyang nagpalit ng gatling gun at pinaulanan si Suoxar hanggang sa mamatay. Laking gulat ng mga tagahanga na mabilis niyang napatay si Suoxar. Kaya ang lahat ng natitirang miyembro ng Blue Rain ay sabay-sabay na sumugod kay Zhou Zekai. Habang si Huang Shoshan naman ay pinipigilan ang healer ng Samsara na makalapit sa kanilang kapitan. Nang makita nilang nahihirapan ang kanilang healer, ay pinagtulungan na rin ng mga miyembro ng Samsara si Huang Shoshan. Nakakuha ng tiempo si Zhou Zekai at nabaril ang tank ng Blue Rain. Nabaril rin niya ang kanilang support nang lumapit ito sa kanilang tank. Seryoso na si Huang Shoshan at sumugod na sa Samsara. Ginamit na niya ang kanyang special technique dahil pareho na sila ni Zhou Zekai na nakikipaglaban ng 3 versus 1. Kaya tuwang-tuwa ang mga audience dahil sobrang tindi ng laban at walang gustong magpatalo sa kanila. Tinanong ng announcer sa audience kung sino sa dalawang grupo ang gusto nilang manalo. Tinamaan si Huang Shoshan ng skill ng grappler na may bleed effect. Kaya unti-unti nang nababawasan ang kanyang buhay. Nakapag-counter naman si Huang Shoshan at napatay niya ito. Napatay rin niya ang isa pang miyembro ng Samsara.
Nang makita ng support ng Blue Rain na bumababa na ang buhay ni Huang Shaoshan, ay agad niya itong pinuntahan. Ngunit lumayo si Huang Shaoshan dahil hinabol nito ang cleric ng Samsara. Hinabol rin ni Zhou Zekai ang support ng Blue Rain. Sabay nilang pinatay ang healer ng bawat grupo. Itinira ni Huang Shaoshan ang kanyang espada papunta kay Zhou Zekai, ngunit hindi na ito umabot. Mas nauna kasing naubusan ng buhay si Huang Shaoshan dahil sa bleeding effect, kaya hindi na umabot kay Zhou Zekai ang kanyang espada. Sinabi ni manager na napaka-intense ng kanilang laban. Sobrang nag-enjoy ang mga audience sa ipinakitang husay ng dalawang grupo. Ang unang round ng finals ay napunta sa grupo ng Samsara. Abangan po natin ang mga susunod pang mangyayari. Kung gusto nyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.